Dito sa overstaying po na ito yung nakita po yung shabu Opo. na nakapaloob po sa Magnetic lifter. Magnetic lifter. Opo, Your Honor. On. Related po dyan, conspiracy to import drugs. Yung droga na po yan, pinalalabas na kami ay kasabwat sa importation na yan na hinuli namin. Ako na po ang nag-a-avoid. Kasi bilang empleyado at regular po akong empleyado ng customs, iniiwasan ko po na ma-impluensya na ako tang todo ng administrasyon na yun. Then, Mr. Chair, that is a big injustice to Jimmy Guban, considering na ito talagang may kasalanan, wala ka namang kasalanan rito. No, ikaw ang kinausap ni na Henry, ikaw ang kinausap ni na Nilo Abellera Jr. as a small. Ano po ba yung nakapaloob doon sa role mo? Ano po ba yung meron ka Your Honor, para kausapin ka nila? Your Honor, during that time po, I was already designated as the OIC Chief ng CIIS, Bureau of Customs, Port of Manila. Then during that operation, ako rin po, Your Honor, ang halos team leader na nagre-represent sa Bureau of Customs. Kasama ko po yung PDEA, may counterpart ang PDEA. So alam nila na ang desisyon or pwedeng gawin ay manggagaling sa akin dahil ako ang nakakaalam ng customs. Sa loob mismo ng customs. So ibig sabihin sa mga panahong ito, ikaw ay may kapangyarihan, may otoridad ka para i-release ang isang shipment. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, kapag kinausap ka nila, binanggit mo po rito na luwagan mo, sabi ni Small sa'yo, sa paragraph 4, always talk to me over the phone and sought my help in the release of your shipments to which I acceded. Meron po ba silang, ano po yung kapalit kapag kinakausap ka nila? Isang pakiusap lang po ba yon o mayroon silang offer or anything para pumayag ka doon sa kailang request? Your Honor, may kapalit, tago-offer, pero nire-reject po namin kasi napakalakas ng ginagamit nilang pangalan. Pwede mo bang banggitin dito kung ano po yung mga offer na yan kung sakali? Konting suhol para luwagan, pero sabi ko nga, hindi ko namin yan tinatanggap dahil ang impluensya at napakalaki at hindi rin bagay na dapat gawin. So pakikisama na lang ang ginagawa namin. Okay. So ibig sabihin, niluluwagan mo, pumapayag ka doon sa kailang pakiusap bilang isang pakikisama. Although, may binabanggit ka rin na consideration. Except that, sabi mo, dahil malalakas yung mga pangalan na binabanggit, hindi ka pumapayag na tanggapin. Yes, Your Honor. Nabanggit mo dito sa paragraph 5, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and pahinantes of the shipments facilitated by Councilor Small Abellera, that illegal drugs were mixed up with the said shipments. Nung nalaman niyo po ito, ano po yung ginawa po ninyo? Your Honor, yan nga pakiusap, kaya pikit bulag ka na lang doon sa mga shipment nila. Pikit bulag ka na lang, bayaan mo na lang mawala. Kaya nga, ito na lang ang pinukusa namin na isang shipment. Kaya nga, nagiging missing containers na lang. Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipment? Your Honor, as per reports, that is about, sa Port of Manila po, 700 more or less containers. Yan po ay on In record. a span of gaano katagal po yung 700 shipments po na yan? Bago lang po si Commissioner Lapiña, about 2 o 3 months. 2 to 3 months, may nakapasok na 700 Nakalusot po, shipments. mga padating at nakakalabas na walang nakakaalam kundi sila lang. At sa iyong pagtaya, doon sa mga 700 shipments po na yon, ilan sa tingin mo ang may nakasama na illegal drugs? Your Honor, ang ano namin nun, assessment namin, 50% may palaman. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Base po sa pagtaya po ninyo, gaano karami usually yung laman ng isang shipment na illegal drugs? Your Honor, hindi ko ma-determine ngayon, pero ang nagdedetermine niyan yung PDEA. Nanggagaling na sa kanila ang assessment pag nakakalabas na. Kaya nga ho, pinupukpok ng PDEA ang customs, yung Customs Intelligence Deputy Commissioner, pinupukpok naman yung Director, then sa amin naman binababa yung order.
Doon sa 700 na binabanggit mo kanina, 350, dahil 50% yung may laman. Mayroon ba kayong finlag doon, in-stop kahit na isa? No, Your Honor, hindi ko talaga nakialam sa kanila. Dahil nag-project na lang kami, nung sinabi, para na lang dito sa isang project. So ibig sabihin, lahat po yon, nakalabas po yon, malaya na naka-circulate. Nakalabas, Your Honor. Malala mo po ba kung anong period po ito? Anong taon? Anong buwan? 2018. Dito sa sinabi mo, sa paragraph 7, on account of our intelligence works, various shipment were alerted, and in various occasions, Councilor Small requested me, luwagan mo yung mga shipments na yan. Alam mo naman na kina Michael Yang, Pulong, at Mansyan. Opo. Kailan ka kinila kinausap tungkol po rito? Your Honor, halos ano naman kasi mula pa ng pagkaupo nila 2017, nandoon na sila. So halos yung telepono, about 3 times kami personal na nagkakilala, nagkakwentuhan, then by phone, tatawag, pare meron kami dyan. So ibig sabihin na meron kami dyan, hayaan mo na, sabi ko, uwi na lang tayo, huwag na natin pakialaman yun. Sabi mo na appoint ka sa OIC. Sino ba yung i-credit mo doon sa position po na yon, sa appointment mo po na yon? I was designated, Your Honor, as Port of Manila CIIS. Ang nag-appoint sa akin ay yung recommended ako ng director ng CIIS. Then the order was approved by the Commissioner of the Bureau of Customs. Sabi mo rin dito sa paragraph 8, said container shipments were reported missing while on hold and alert status in POM and MICP as well as other international ports in the country, prompting the House of Representatives to invite Customs Commissioner La Pena and to shed lights thereon. Hindi ko lang makuha po yung relasyon po ng paragraph 7 at paragraph 8. Alin po ba yung tinutukoy po niyo dito na nawawalang shipment? Yun yung during that year on honor, na mga nanawalang mga missing containers na na-involve sa kanila. Yung around 2018, early 2018 na bagong upo si General Lapiña. Mga ilang shipment po itong tinutukoy po ninyo na Yan nawawala? na po yung honor na pag binilang sa containers, around 700 containers. Yung shipments, hindi na ho namin kinukuha, hindi na namin pinakikialaman. Then paragraph 9, binabanggit po nyo dito na may mga overstaying cargoes. One of which was the Vicapa trading shipment. Opo, Your Honor. Anong relasyon po noon doon sa naunang mga nawawalang shipment? Isa po yan, Your Honor, sa tatrabahuin nila na pumutok na tinatrabaho. Ibig sabihin, nalaman na ng ibang tao sa customs, tinatrabaho na namin at tinututukan na dahil nalaman ko na ngayon through sa mga dokumento sa Bureau of Customs na may overstaying na bakal at yun ay tinik na namin diretso. Tinik na po namin. Ibig bang sabihin po ito, nire-report ninyo as missing pero the fact is, unaccounted for lang, doon lang siya sa loob? Yun pong iba po, reported nyo na missing, yan po ay overstaying. Ibig sabihin, nasa loob pa ng port. Pag missing na, ibig sabihin, nakalabas na sa port. So, iba po yung mga shipment na binabanggit po ninyo na nawawala dito sa mga overstaying. Opo, iba po yun. At dito sa overstaying po na ito yung nahanap po yung, nakita po yung shabu Opo. na nakapalo po sa Magnetic lifter. Magnetic lifter. Opo, Your Honor. Paano nyo nalaman na may shabu po doon sa shipment po na yon? Your Honor, coordination na po yun. Ang nag-assist ng information, kami, at saka si Colonel Asierto at si Colonel Pajardo yung PDEA. Kasi we are working together. So nung nalaman po ninyo na mayroon pong laman po yon, ano po yung naging action po ninyo? Tinutukan na po namin yun. Yung isa na yun na matagal na, dapat more than 30 days na tinutukan namin, gumawa na kami ng official report para aprobahan ni Commissioner at maibaba, ma-verify ko na dyan pa at ma-open, mabuksan yung container na yun. At na-verify po ninyo na sa Vicapa po ito. Yes, Your Honor. Siya yung importer. Then, nung binuksan po ninyo, ano po yung lumabas? Yun po yun, lumabas na yung magnetic lifter, binuksan ang magnetic lifter. In the presence po yan, together with PDEA, na lumabas na rin po yung shabu. Nung makita po ninyo na gano'n, ano po yung sumunod na ginawa ninyo?
Your Honor, hindi na po namin trabaho yun. PDEA na po ang trabaho nun. Kaya tinurn over ko na sa PDEA. So tinurn over po sa PDEA. Opo, dahil positive na ang drug shipment. Ngayon, nagkaroon po kayo ng kaso. Anong kaso po yung final po sa inyo? Ang related po yung kaso po na yon? Related po dyan, conspiracy to import drugs. Yung droga na po yan, pinalalabas na kami ay kasabwat sa importation na yan na hinuli namin. Nakasabwat ka ng Bicaba. Ng Bicaba. Kung sinasabing kasabwat ka sa Bicaba, sino-sino ang kasama mo na nakasuhan? Your Honor, kami lang tatlo at saka yung Bicaba, tatlo, din Chinese. Hindi po ako, yun lang po. Tatlo kami, si Colonel Pardo, Colonel Lasierto, ako, yung tatlong nawawala ngayon. Si Bidasto Cabral Barakel, Lakigan, Latipan, din I think Chinese. To Chinese, na parehong may mga standing warrant. So yung mga kasama mong nakasuhan po rito, yung mga importers din. Tatlo doon sa mga importers plus tatlo po Plus kayo. po yung Chinese, apo. Kailan po kayo kinasuhan? Your Honor, ako po ay witness sa legislative noon sa Blue Ribbon. So ongoing yung kaso. 2018, 2019 po ako, I think early February, March, may pinailan po kami ng kaso. Then I was arrested, I think that was April 2019. Then kailan po kayo na-convict? Kinonvict po kami after 4 years. Last year lang o. Alam ko po napasok po kayo sa Witness Protection Program before. Your Honor, hindi po yata in-effect ang Witness Protection Program noon. Yung RA 6981, hindi po binabanggit pag binabanggit namin. Sa Department of Justice, pag binabanggit namin, parang hindi nila pinaniniwalaan. Even sa court, during the trial, we are insisting that I am a witness during that time. I was a witness in the Legislative Blue Ribbon Committee hearing. Wala pong nag-comment. Kaya nga ho, gusto ko dito ilabas dahil baka kako yung batas, sarado na, hindi na effective. And that is also why, Your Honors, na sana ho yan ay matulungan ako na yan po ay maging effective. So ibig sabihin, hindi po kayo naging witness on the part ng gobyerno? Hindi po. Talagang accused, kinulong. Tinanggal po ako, I think April din. Nung isinerve yung warrant, tinanggal ako sa WPP, dinala ako sa NBI. So lumalabas dito na yung Bicaba, nung kausap mo itong si over the phone, itong si Mr. Pony Chen, babae po ba ito, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Yan po yung Kalipinong Katipan. Ito po yung binabanggit din po ninyo na Chinese. Na Chinese po, na ginamit si Bicaba. Yun ang nakiusap kay Bidasto Cabral Barakel para gamitin yung Bicaba trading, maging consignee. So kasama rin po ba siya sa kinasuhan? Kasama din po yun sa Chinese. Kasama niyo pong na-convict. Kasama din po yan na may standing warrant ngayon. But at the same time, siya rin po yung nagsabi po sa inyo na huwag ikaw matakot kasi sila Man Scarpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. Yes, Your Honor. Itong mga binanggit po niya, lumabas din po ba ito sa pagdinig sa inyo sa kaso? No, Your Honor. Bakit itong binabanggit mo po ngayon, binanggit mo ba ito sa kaso? Sinabi ko lang po yan, no, Your Honor, hindi ko diniretso ang pangalan ng mga taong yan kasi inaantay ko po yung ganitong fora. Dahil kung doon ko yung gagawin sa judicial affidavit ko na sinabi ko na bakit yung tatlo nahuli, nawawala? Bakit ako ang nakakulong? So I am supposed to mention that 3 person, Your Honor, pero baka lalo mapadali kagad ang buhay ko. Sabi ko, kailangan mag-isip muna ako kung paano at kung saan ko sasabihin. Kaya sa judicial affidavit ko, Your Honor, sa RTC Branch 35, nakalagay po yun doon na binabago ko ng statement ko at sinasabi ko rin po, hindi ko po alam na may hearing na ganito. For your last question, Congressman Salo. Panghuling tanong, ngayon na nandito ka at sinisiwalat mo lahat ng mga bagay na ito sa nakasulat sa affidavit mo, anong ine-expect mo? I am seeking for truth and justice, Your Honor, na matulungan po ako nitong kagalang-galang na committee para po ang taong bayan ay maniwala
sa atin na ang hustisya ay hindi lang para sa ma-impluwensya at mayaman. Na ang hustisya ay para sa lahat. Hindi kung sino ang gusto nilang apihin, ay aapihin nila. At ang batas ay hindi na i-implement. Remember, Your Honor, a witness ng Senado ngayon ay nakakulong for more than 5 years mula sa City Jail o NBI hanggang Bucor. Halos ngayong September, 6 na taon na po ako nagduro sa Your Honor. Maraming salamat po, Mr. Chair. Just sa manifestation, marami pong binanggit po si Mr. Jimmy S. Guban po rito. I would manifest, Mr. Chair, na tawagin din po natin sila sa pagdinig po nito. Kagaya po ni na Mr. Councilor Nilo Abellera Jr., alias Small, kung possible si Pony Chen na binabanggit po niya sapagkat siya po yung nagsabi at nagbanggit ng mga pangalan na may sama po sila sa mga susunod na pagdinig. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yeah, thank you, Congressman Salo. Yes, Mr. Chair, ang tanong ko po ay para kay Mr. Jimmy Guban. Jimmy, Mr. Chair, dito sa affidavit mo, marami kang binanggit na mga personahe. At kailangan natin isa-isahin to. Kaya tatanungin kita para makita natin ano ba ang mga role ng mga ito so that for the next hearing, makita natin kung sino mga iimbitahin natin sa mga binanggit mong mga personalidad. Ano? Itong si Henry, paano mo nakilala ito? Isa rin po yan sa mga negosyante sa BOC na paminsan-minsan nakukuhaan ko ng mga information regarding importation. So, pero Henry lang ang nakalagay dito. Wala ka talagang full name na nakuha sa kanya. Your Honor, pag kami sa labas po ako, mahirap po mag-alala pag nasa loob ng kulungan. Kasi ginawa ko po ito, nasa kulungan Pero ako. ito, namumukhaan mo ito. Yes, Your Honor. Matagal na itong si Henry gumagalaw Yes, Your Honor. sa customs. During that time, Your Honor, at saka may mga tao naman. Meaning, Mr. Chair, matagal na itong si Henry nangangalakal dun sa loob ng customs. Negosyante, Your Honor. So, palagay mo, Jimmy, Mr. Chair, itong si Henry, nandun pa ito, nangangalakal pa ito dun sa loob ng customs o nung pagputok nitong magnetic lifter, huminto na rin ito. That is what I would like to verify, Your Honor, dahil wala na nga po akong connection sa labas nung makulong ako. In this connection, Mr. Chair, hindi po natin makuha yung totoong pangalan nitong si Henry, pero he's one of the main actors dun sa affidavit ni Jimmy. May I request the COMSEC to invite na lang yung president ng Brokers Association sa Customs or whoever na may link natin itong si Henry. Importante ito kasi itong unang contact ni Jimmy Guban. He's the first person na na-transact niya para mabuo itong pagpasok ng magnetic lifter. But at this point in time, we really don't know who is this Henry. Baka naman po alam, ano ba to? Broker ba to, Jimmy? Influencer din po. Better, nagpipinance. But anyway, Your Honor, pag nandito po ako siguro sa labas with the help po ng kagalang-galang na to, sabi ko nga, I can contact siguro ngayon. Then pwede ko yun makiusap at pakiusapan po na samahan ako dito sa Kongreso. So, Mr. Chair, hindi mo talaga alam, Jimmy, kung ito broker o fixer lamang. Your Honor, mas madali na fixer para maintindihan. Nagpipinance, nagni-negotiate, nagtatransact, pero hindi sila... Sinong kilala mo na kilala itong Henry? Na sa tingin mong kilala itong si Henry? Marami po, Your Honor, pero doon na lang po muna ako mag-ano kay Mr. Henry, Chinese. Kasi Yun na nga, marami pong kailangan broker. natin. Anyway, we will try to conduct a further investigation and then probably during one of these days, uupuan natin po yan para makuha talaga natin. We will seek help from the customs itself. We will seek help from the Brokers Association para matunto natin itong si Henry. Apo, Your Honor. Okay, Mr. Chair, Jimmy, sunod po natin yung ito ay talaga ang pinaka-importante na tao dito sa mga personalidad na sa affidavit mo. After nakilala mo si Henry, pinakilala ni Henry sa'yo yung First District Councilor Nilo Abellera Jr. Ito yung si Apo, Your Small. Honor. Saan po kayo nakita? In fact, Your Honor, sa bar. Saan? Sa bangko? Bar. Bar, Sa restaurant bar.
So, nag-facilitate nito, to put it in context, si Henry nag-imbita sa'yo, nag-set ng appointment, nagkita kayo dun sa bar Opo, Your Honor. ni Small. So, nung pag-upo ninyo, pag-usap ninyo, pag-meeting ninyo, sinabi na kagad niya sa'yo na may ipapasok kaming kargamento. Your Honor, kwento-kwentuhan muna. Konting pakilala, ano siya sa Davao, sino siya sa Davao, anong trabaho niya, ano magagawa niya sa Mr. akin. Chair, sa first meeting ninyo, hindi pa niya sinabi na magpapasok sila ng kargamento. Sinabi na po, kaya lang mahaba po yung meeting namin. Halos sinabog kami madaling araw. So, yun na nga. Pero at the end of the day, dun sa dulo, sinabi na niya na ang pakay niya sa'yo, magpapasok sila ng kargamento. Opo, Your Honor, at nakatulungan din si Henry. Okay, humingi ng tulong sa'yo, Jimmy. Apo. Ngayon, yung unang meeting ninyo, binanggit na ba niya si Michael Yang, Tulong, Oximan? Binanggit na ba niya? Hindi pa. Your Honor, yan po ang nare-represent niya eh. Hindi, pero doon sa meeting nga Binanggit ninyo, niya po. Binanggit na niya. Yes, Your Honor. Sinabi niya na ito ay ang magpapasok nito, itong tatlo ng itong kargamento. Opo, Your Honor, binanggit niya kung bakit siya nandoon. Representative siya ng mga taong yun, Your Honor. Doon sa pag-uusap ninyo, Jimmy, Mr. Chair, wala ba siyang binanggit na, Jimmy, ito, magpapasok tayo, negosyo ito, commercial ito, meron ka dito. Wala naman siyang binabanggit na ganon. Your Honor, nakakatakot po, kaya ang usapan na lang namin, biruan na lang. Kaya tuloy lang ang transaksyon nila, tuloy ang ligaya, hindi na po kami nakikialam kung ano meron doon. So pagkatapos ng first meeting ninyo doon sa bar, Jimmy, Mr. Chair, may sunod pa na meeting na nangyari. Opo, Your Honor. Konting pintuhan ulit, konting bar ulit. Kaya ng Mga pintuhan. tingin mo, kung maalala mo pa, Mr. Chair, mga ilang meeting ang ginawa ninyo? Your Honor, about 3 times, 2018, siguro ko, isa o dalawa. Mula pa 2017, Your Honor. Mga tatlo o So, mga apat. tatlong beses. Opo, Your Honor. Sa tuwing magmi-meeting kayo, Mr. Chair, palaging nandyan yung Henry. Opo, Your Honor, dahil siya po ang nag-i-invite. Mr. Chair, in this case, we have already established in this hearing, based on the testimony of our resource persons, that this small or Councilor Nilo Abellera played a big role in the facilitation of the entry of this drug. So therefore, Mr. Chair, may I request the committee to invite Mr. Councilor Nilo Abellera. I don't know kung councilor pa ito. So, we put it in record that this representation would like to invite Mr. Nilo Abellera Jr., Mr. Chair. Yes. So later on, we will be putting all these personalities that we're going to invite. Hindi, si Abellera identified na talaga ito eh. So okay. Ito talaga, ito po, Mr. Chair, ang ka-meeting talaga ni Jimmy. Is that a motion? Yes, I move that, Mr. Chair, I move that we invite Mr. Nilo So Abellera Jr. There's a motion to invite Councilor Nilo Abellera Jr., Abellera Jr. I second. also known as Small. Also known as Small. So I second the motion. there's a second motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Mr. Chair, Jimmy, isa pong Wait. Yes. You want to interject, no? Mr. Chair, we made a statement a moment ago that we are going to make a motion later on of all of those that have been mentioned to be invited. So may I request that we, for a while, So we'll be aside and asking make the motion later on. Congressman Pimentel to first refrain from inviting and having a motion to invite those personalities, because after the interpellation of all the members who want to ask questions, we will be moving to invite all those personalities. Okay, I agree with that. So pero since it's an omnibus motion, Mr. Chair, pero kailangan identified natin yung mga imbitahin natin. So this representation would like to invite, be included in the omnibus motion, si Mr. Bidasto Cabral Baracuel,
Mr. Chair, put it in record na isa ito na personalidad na imbitahin natin. And then si Mr. Pony Chen, Mr. Chair. Pony Chen. Okay. Omnibus motion eh. Siyempre, sama na nila doon. The omnibus motion did not mention the personalities. Comsec, please take note of the names of the persons that the committee will invite in our next committee Okay, hearing. yun muna. And we will make that motion and approve the same at the proper time before we adjourn this committee hearing today. Okay, thank you, Mr. Chair. May I proceed? Jimmy, binanggit mo, nung nag-meeting kayo ni Small, sinabi niya talaga sa'yo na ang ang magpapasok dito business partner niya. In this case, Michael Yan, Pulong Duterte, and si Man Scarpio. Talagang binanggit niya yung pangalan or was it just implied? Direkta bang sinabi yung mga pangalan talaga sa'yo? Binanggit niya po ang mga pangalan na yun. Ilang beses dun sa meeting ninyo? Dun sa 3 beses na nag-meet kayo, 3 beses niya Alam niyo binanggit po, yun. pag nagmi-meeting kami yan, inaabot kami ng alas 5. Ako umaalis na, sila nandun pa. Kasi ang sabi niya lagi, alas 7 pa ako babalik dahil sila nagiinom pa at saka yung dalawa. So, umaalis na ako. Yun lagi, halos magdamag. Hindi yung oras na po yun na magkakasama kami, yun lagi ang usapan. Pero, Mr. Chair, and for the benefit of everyone, ako ay naniniwala talaga dito sa statement ni Jimmy Guban. Bakit po? Itong si Small is very close. Councilor po ito ng Davao. So she is very close to the personalities na binanggit ni Jimmy Guban. So in that note, I really believe his statements. Ngayon, Thank you po. wala bang pagkakataon, Jimmy, na sa mga meetings niyo, hindi kayo nakita ng mga business partners ni Small? Your Honor, ako na po ang nag-a-avoid. Kasi bilang empleyado, at regular po akong empleyado ng customs, iniiwasan ko po na ma-impluensya na ako tang todo ng administrasyon na yun. Kaya po, sabi ko, tama na, okay na kako, nag-uusap na tayo eh. Okay na kako yun, sabi ko, kaibigan. So normal na po, hindi na po ako nakikipano na makaharap po sila. Hindi naman po nagkaroon ng pagkakataon na kayo ay kinasusap ng 3 business partners niya? Hindi. O hindi po. Matapos yung meeting ninyo, dito sa affidavit nimo, Jimmy, sinasabi nyo na ilang beses kayo tinawagan ni Small. Yes, Your Honor. So, after nung meeting ninyo, wala na na-out na si Henry, si Small na talagang tumatawag siya direkta. Opo, Your Honor. Pag may nalalaman kagad sila na information that I will be working with those container that was released or missing, yun na kagad. Dahil alam po nila na operatiba po ako ng CIS. I have a team, I am handling a team. Team leader po ako, nagtatrabaho po ako sa Bureau. Mga nakailang tawag po siya, Mr. Chair, si Small. Marami po, kaya lang yung cellphone ko sa loob ng 5 taon, wala na po. Kundi lang po sana nasira at nakulong ako, masabi ko po kung ilang bisis tumatawag So sila. in short, Mr. Chair, itong si Small or Councilor Nilo, ito talaga ang ikangang sundalo. Ito Apo. talaga ang nag-facilitate in behalf ng 3 business partners niya. So kailangan po, Mr. Chair, na ito ay sumipot dun sa next hearing para malaman. Since ito naman po binanggit ninyo during the hearing at dun sa kaso, Jimmy, bakit hindi na isama itong si Councilor Abellera dun sa kaso? Eh, very clear naman siya nag-facilitate. Your Honor, wala naman po sa kanila. Ako po ang kinasuhan eh. Kami ang kinasuhan. Wala po sila, Michael, hindi ko pa po nilalabas siya during that time. Then, Mr. Chair, that is a big injustice to Jimmy Guban considering na ito talagang may kasalanan. Wala ka namang kasalanan rito. Ngayon, Mr. Chair, puntahan natin yung Bidasto Cabral Barakel. Kasi ito naman po yung consignee, hindi po ba? Opo, Your Honor. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, nakausap mo ba itong si Barakel? Nakausap ko po yan sa Tropon, si Hernan Abario. Doon pa siya
sa Calapan City sila. Personal mo po ito nakausap? Si Hernan Abarrio po ang kumausap dahil wala na po kaming oras noon dahil si Hernan taga roon din sa Calapan. Inamin po ba niya nung nag-usap sila na siya talaga ang consignee nung magnetic lifter? Your Honor, sa testimony niya po doon sa Senado, inamin niya po mismo. May tiis-in po yun. Sa susunod po siguro, Your Honor, madadala ko po yung copy ng Blue Ribbon Committee hearing. Nandoon po ang tanong mismo, tanungan nila. At sinabi rin po ng chairman doon na dapat pailanan ng kaso. Eh, tignan Nandun mo, po yun, Your Honor. Mr. Chair, based on the testimony of Jimmy, inamin ni Baracuel na siya talagang consignee. So that is why there is really a need for this Baracuel to appear on this during the next hearing. Ay, itong si Pony Chen, nakausap mo ba ito personal, Mr. Jimmy? May pundin po, Your Honor, doon sa pagpunta ni Hernan Abarrio. Ano naman ang role nitong si Pony Chen, Mr. Chen? Yun, Your Honor, yun yung gumamit kay Mr. Barakel ng pangalan. Bali siya ang kausap dito para ayusin ni Barakel ang kargamento at sa kanya ang ginamit na pangalan. Yung Bicaba Trading ay pangalan ni Bidasto Cabral Barakel. Si Punichin ang nakiusap sa kanya. Eh dito po tayo kay Deputy Collector Mangawang, Jimmy. Personal mo ba ito na nakausap? By phone po, Your Honor. Nung tumawag po yan sa akin nung gabi, at doon ko rin po nalaman na yung nga ang tumatawag din sa akin, si Benny Antiporda. Hindi po kami nag-uusap niya kahit po kapareho kaming empleyado ng customs. Eh nung gusto niya pakawalan yung shipment. Wala naman pong sinabi, kundi yung kargamento lang na tungkol doon kay Benny Antiporda. Sandali, ulitin mo nga, Mr. Jimmy. Ano ang pakay ni Deputy Collector Mangawang? Kasi itong si Deputy Collector Mangawang, I understand, is still with the Bureau of Customs. Yes, Your Honor. In fact, I think the Deputy Collector Mangawang is now a full-fledged collector yata eh. Opo. So, before I invite her to this hearing, gusto kong malaman sa iyo, ano ba talaga ang sinabi niya? Gusto lang naman niya nakausapin ko si Benny Antiporda. Dahil Yun hindi ko lang. po kilala si Benny Ngayon, Antiporda. So, nagkausap pa kayo ni Benny Antiporda. No, Your Honor, hindi ko po nasagot yung telepono niya. Hindi ko rin po siya tinawagan. Pero di ba sabi ng Paul Gutierrez tumatawag sa iyo? Yun nga po, hindi ko po siya, wala po sinabi sa akin, kundi sinabi ni Paul Gutierrez na si Benny Antiporda ay magkasama at saka si Michael lang sa National Press Club. So hindi kayo nagkausap mismo ni Benny Antiporda. Hindi po. So in this case, Mr. Chair, at this point, we cannot invite Benny Antiporda because he has no direct link yet to Jimmy Guban. Yun na lang muna ang itatanong ko. Next hearing, kailangan natin matanong na yung mga personalidad so that we can have a overview kung ano talaga nangyari kasi nandito na yung mga personalidad. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel.